Digido nagsampa ng kasong small claims estafa sa isang nag-try mag-loan pero hindi naman daw dumating yung pera sa kanyang e-wallet. Sa video ito, pag-usapan natin at talakayin natin kung ano ba itong uh, aking isi-share sa inyo na nakita ko sa isang post, sa isang Facebook group. Okay? Pero bago ang lahat, maglalambing po ako sa inyo na paki-follow po at pakisuportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, pakihit lang po yung notification bell. Then, disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na utang kayo dito sa mga online loan app. Ako po ay sumusubok at magbibigay ng advice sa kung ano ang kanilang proseso ng pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil at kung ano yung mga paglabag na ginagawa rin nila at kung paano nyo haharapin ng legal yung mga getong klase ng mga unfair debt collection practices na ginagawa nila para magkaroon din ako sa inyo ng shared real experience at mga iba't ibang gabay at patnubay na pwede nyo gamitin at maging payo para sa inyo. At hindi rin po ako nangungusin na huwag magbayad ng utang. Ulitin ko lang po. Ito po yung post. Okay? Basahin muna natin yung isinampang kasong small claims tapa ng Digido. Digido Customer Service. Ito, sabi email to email. Republic of the Philippines Municipal Trial Court. Branch number 69. Civil case daw number 2120. Ewan ko, for small claims estafa. Notice of hearing. Plaintiff versus defendant. Your case is set for hearing before the presiding judge of this court on February 17, 2026 at Makati RTC Room 202 at 2 p.m. Okay? You must attend the hearing despite of repeatedly sending a demand letter by the plaintiff to your home and business address, but you continuously abandon and ignore it. A motion to dismiss is prohibited and shall not be entertained. Any ground for dismissal should be included in your response. Likewise, motion for bill of particulars and for extension to file pleadings, affidavits, or any are prohibited. Your failure to respond within the scheduled day period and to appear at the hearing of this case will authorize the court to render judgment. Witness may hand under the seal of court this first day of February 2026 at Makati City, Philippines. Takpan ko na yung pangalan sa ibaba. Okay. Tignan muna natin yung scenario, no? Saan nanggaling yung summon? Saan pinadala? Email. Tandaan niyo malinaw, walang summon na ipapadala sa email. Pagkatapos, ang nagpadala pa, Digido Customer Service. Bakit nasa kanila yung summon, di ba? At lilinawin natin sa video ito na si Digido ay revoke hanggang ngayon. Wala pang update sa kanila. Na-revoke si Digido last year ng May. If I remember it correctly, May 9 or May 11 yata siya na-revoke dahil sa mga branches na hindi nila inilagay o hindi nila ibinigay na nag-ooperate pala. Okay, sensya, medyo masakit yung lalamunan ko. Okay? Hindi nila pinano yun, hindi nila walang disclosure doon sa mga branch na nag-ooperate sa Cavite. Kaya sila na-revoke. Then, basahin niyo yung pakita ko lang sa inyo Republic of the Philippines. Tingnan niyo kung gaano katanga. Gaano katanga sila mag-spelling ng format ng mga email na nila, letter o summon, no? Yung Republic, may T. Di ba? Saka nakakita na Republic, P. Ang alam ko hanggang silang yun. Then, ito pa yung napansin ko na. Municipal Trial Court, Branch 69. Pero pagdating dito, meron siyang Makati RTC Room 202. Ano ba talaga?
May branch na, meron pa. Either hindi ko sure kasi ako pag nagpupunta ako sa munisipyo, may ano lang yan, mga branches number 69, 70, mga ganyan, something like that. No? At yun na yun. Hindi ko alam kung ano yung purpose nito, this something na ano, magpapalit sila ay linawin natin yun. No? Digito is revoke. They have no rights na magpautang. Mag-operate, magpautang, at yung paniningil okay lang. Kung before the revocation. Okay yan, pwede kayo pa rin kayo sampahan ng kaso, alam ko. Pero yung time na na-revoke sila, magsasampa sila ng kaso, that will be a stupidity. Di ba? Stupidity. Kasi wala nga silang rights magpautang eh. Tapos magsasampa sila ng kaso. Ang malupit pa ron, small claims estafa. Small claims na estafa pa. Ano ba talaga? Civil case o criminal case? May case talaga kayo sa utak eh, no? Ewan ko lang, no? Tapos, ang medyo nagtaka ako rito kasi itong si pinadalahan, napansin ko, no? Wala raw siyang natanggap na pera doon sa GCash o sa e-wallet niya. So, it means, hindi siya sure kung may utang siya o wala. Eh, paano kung sinisigil niya itong Digido, yung tao, yung sinasabi niyang borrower, eh kung wala naman talagang utang, ang tigas naman ng mukha niya magpile ng kaso, di ba? Ngayon, sa mga ganitong sitwasyon, mas maganda ganito gawin ninyo. No? Kung kayo makaka-receive ng mga ganitong email, kung may kakayahan kayong pumunta sa lugar, doon sa sinabi niyang Metropolitan Trial Court, no? Alamin nyo, kung talaga meron sila sinampang kaso. And then, pag nandun na kayo at nalaman yung wala naman, I will just advise na pwede nyo siguro ipakita na ginagamit yung municipal trial court as a threat or intimidating tactics na sinasabing kinasuhan ka namin small claims tapos istapa pa pinaghalo na naman yung katangahan. Ayan, lumalabas kabobohan, di ba? Ano na sinasabi ko sa inyo, na mga kadyani, kung sakali napuntahan nyo, pwede nyo ireklamo na ito, si Digido, naniningil, kung tapos di naman kayo sigurado na binigyan kayo, wala naman kayo natanggap na pera, tapos they are revoked, may malaking paglabag na sila ron. Pag forward nyo sa SEC, pagkatapos ganito, naging malinaw talaga yung paglabag na ginagawa nila is using the trial court, the municipal trial court, is to intimidate or deceive. At parang tinatakot kayo, pinagbabantaan na kinakasuhan kayo, pero hindi naman pala totoo. Pwede na ipasa yan sa municipal. Tapos, kung may malapit dyan na police station, mag-report na kayo doon din sa lugar na yun. Nagtaka lang ako kasi si Digido, ang address nito dito sa Quezon City. Kaya nga nagtaka rin ako, bakit nag-file sila ng complaint o ng kaso sa Makati? It's either yung borrower ay taga Makati. Ngayon ako nakarinig na doon sa Makati nag-file, ha? Gayong ang lugar o address ng Digido is sa Quezon City lang, as Cubao. Diba? Siyempre, kung saan ka home court, doon ka magsasampan ng kaso. Ito, i-believe ako, ha? Sa Makati. Ewan ko kung bakit, anong dahilan. Pero, pagka-ulitin ko, ganito, ha? Huwag kayong natatakot sa mga ganyan. Mas maganda, pag-aralan nyo muna kung totoo ba yan o hindi, then file a formal complaint sa PNP at yung ginamit nila mga municipal trial court, they are just using government agencies na hindi naman dapat gawin sa isang paniningil dito sa mga utang. So, sana nakatulong ang video to. Muli, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Marami pong salamat sa uulitin.